ito. Klaro po naman yon, manggagawa ito, practically po siya ay indirect contributor ng PhilHealth. Pero sinasabi po dito, yung kailangan niya na bakal stainless, 93,000 pesos. Marami pong ganyan ngayon sa orthopedic na naghihintay po ng pagkukunan ng pera. 93,000 pesos, hindi sakop ng PhilHealth daw ito. So ang sinasabi po dito, ang payo sa kanila ng orthopedic, maghanap ka ng malalapitan na politiko para makakuha ka ng GL, Guarantee Letter. Abag man sa kalooban mo na magmakaawa ka sa kanila, pero saan ka pupunta? Hindi ba? Hindi ko maintindihan yung disenyo nitong ating uri po ng pagbibigay ng serbisyo sa kalusugan, na bakit sa halip na ibigay mo ang bilyon-bilyong piso sa poder ng mga politiko, ba't di mo ilagay yan mismo sa mga ospital na ito direkta, at kapag ganito po ang kailangan ng isang pasyente, hindi na magmamakaawa sa politiko, automatic libre na. Hindi po ba? There's really something wrong with the system na pinatutupad natin dito. Kaya nga may panawagan sa lahat ng mga AIFs na yan, yung mga GL na yan, na sa bawat tanggapan ng politiko meron silang alokasyon. Ba't yan? Gaano kalaking pera yan? Ba't di mo ilagay yan sa lahat ng ospital, heart center, kidney institute, PGH, orthopedic, Children's Medical Center, Fabella Maternity Hospital, sa lahat, doon na lang natin ilagay ito, di po ba? Nasa ganun, pagpunta roon ng isang, sabihin na po natin, sige, lahat po ng mga nasa charity ward, wala ka nang bibilhin. Libre na lahat dahil pera mo naman yan . Sigurado po yan kapag po nagbababahan na naman sa Metro Manila, sisihan po na naman tayo turuan, and at the end of the day, katakot-takot na pera pong ating inilalaan para po sa mga flood control projects, pero may mga flood control projects po na napaka-importante na hindi ho pala naman naponduhan. Oo, at kasama niyan, syempre ang kaliwat ka ng hearing pag nagkataon, at pagpapabida na naman, at pagpapatawag ng mga ahensya na involved, pero pagkatapos sa mga hearing, wala pa rin nangyayari. Okay, sige po. So mga kapatid, ito ho muna, nabanggit ko nga kanina, itong issue po nitong sa PhilHealth. Yes. Muli po, tayo pinalulugod naman din na dumami pa po ang mga benepisyo maaring makuha ng ating po mga kababayan, lalo na po ng mga nasa laylayan po ng ating lipunan. Yung nga din naman ang disenyo nito. Bagamat, sabi nga po ng iba, may panawagan na ngayon ng pag-abolish sa PhilHealth at magkaroon ng panibago pong struktura dahil nga po mukhang may mali. Hindi ba sa mga nagmamaneho ngayon ng kanilang mga hulugan na kotse, yan sinasabi po natin, sa mga may hulugan pong housing loan, sa mga may mga loan na ngayon po nagpapagal. Alam niyo, ang sweldo ngayon na 50,000 pesos sa isang hindi na po malaki yan sa mga panahong ito, baby girl, no? Ay, oo naman. Lalo pa kung ang presyo lang ng kamatis, magkano na ngayon? 400 pesos per kilo. Sinabi mo. Di ba, nung nakaraang taon, ganitong panahon, 40 pesos to 100 pesos lang per kilo. Ngayon po, umaabot ng 400 piso kada kilo. Kaya tama yung sinabi mo. Kung ilang kayo sa pamilya, kahit ang padre de pamilya sumusweldo ng 50,000 sa isang buwan. Mahigit pa. Pareho kayo ni misis na nagtatrabaho. Hikahos pa rin sa dami ng mga bayarin at kaliwat ka ng taas ng bilihin. Kahit na po ilagay niyo sa 100,000 piso, kung nag-aaral sa kolehiyo yung mga anak ninyo, yan. Ang dami ho yung bayarin, kuryente, tubig, lahat, kasambahay, lahat po kulang na kulang pa rin po naman yan. So anyway, yung nga pong sinasabi ho natin, klaro naman, di ba? Sa statement po ni Secretary Erbosa, sa panayam natin dito kay Ginoong Pargas, kay Dr. Pargas, kapag nag-private room ka, iba na ang kwentada para sa'yo. Meron ka pa rin pong PhilHealth benefit, pero katiting. Yan po ang klaro. Diba? At yan din po ang hindi sinasabi sa lahat ng kanila pong mga image rebuilding na ginagawa ngayon. Okay, sige. So, eto ho lang, isang magandang example ito, no, mga kapatid. Meron po kasing lumapit nga sa amin, ito po'y taga Noveleta, Cavite. 34 anyos, construction worker po ito. Practically po, laborer siya. Ito ho'y bibili lamang ng pananghalian, mga kapatid. Katanghalian po ng December 5, 2024 sa may Lancaster Gentry, Cavite. Bibili lang ho ng ulam. Ito pong si Reynard ay angkas lamang sa motor.
Ngayon, nagkaroon po ng disgrasya. Sumemplang po ito at tinakbuhan sila nung nakadisgrasya po sa kanila. Ngayon, nabalian siya mga kapatid. Ano po, saan parte ito ng kanyang katawan ang nabali? Sa may bandang, sa itaas ito ng binte, ano? Sa itaas ito ng binte na nabali at kinakailangan daw pong bakalan. Alam niyo yun, yung lalagyan nga ng stainless, no? Sa may kanan ng kaliwa. Okay. Ngayon mga kapatid, nadala ho naman siya dito po sa orthopedic kasi yan po ang sentro, no? Opo, ito ho ay sentro ng mga may problema sa buto. Okay. So nadala siya doon. In fairness po kasi nga ito'y ward patient, so libre po ito. Klaro po naman yon, manggagawa ito, practically po siya ay indirect contributor ng PhilHealth. Pero sinasabi po dito, yung kailangan niya na bakal stainless, 93,000 pesos. Marami pong ganyan ngayon sa orthopedic na naghihintay po ng pagkukunan ng pera. 93,000 pesos, hindi sakop ng PhilHealth daw ito. So ang sinasabi po dito, ang payo sa kanila ng orthopedic, maghanap ka ng malalapitan na politiko para makakuha ka ng GL, Guarantee Letter. Mm-hmm. Siya daw po, ang kanyang ama na umiiyak na po kay Dimpy kahapon. Na edad 65 years old po. Ay nagmamakaawa nga dahil sa pumunta na raw ho sa mga politiko sa Cavite. Hindi ko na po babanggitin po mga pangalan. No, pumunta na po doon sa mga taga Cavite ng kanilahong mga lokal doon at sinabi daw po na hold daw po kasi ngayon ang pagbibigay nila ng GL for whatever reason. So sabi ho niya, pwede ho naman daw tanggapin ng ospital kasi may supplier sila, guarantee letter. So ngayon, maghahanap po tayo ng politiko at tayo magmamakaawa at kakapalan din po natin ang ating muka para ilapit po itong mga ganito pong uri ho ng mga nagdarahop nating kababayan. Yung bang magmamakaawa ka sa opisyal ng bayan na may hawak sa pera mo. Di ba pera mo yun? Yung ibinibigay na guarantee letter, hindi naman po nila pera yun. Yun ay pera pa din natin na nasa kanila pong puder kung sino ang bibigyan. So ngayon sabi ko nga kay Dimpy dito, sige, subukan natin itong mga politikong ito. Tayo ay magmamakaawa sa kanila na matulungan itong isang anak, na nadisgrasya at manggagawa po ito, laborer sa construction. Pero yung prinsipyong yon, di ba mga kapatid? Labag man sa kalooban mo na magmakaawa ka sa kanila, pero saan ka pupunta? Hindi ba? Hindi ko maintindihan yung disenyo nitong ating uri po ng pagbibigay ng serbisyo sa kalusugan na bakit sa halip na ibigay mo ang bilyon-bilyong piso sa poder ng mga politiko, ba't di mo ilagay yan mismo sa mga ospital na ito direkta at kapag ganito po ang kailangan ng isang pasyente, hindi na magmamakaawa sa politiko, automatic libre na. Hindi po ba? There's really something wrong with the system na pinatutupad natin dito. Kaya nga may panawagan sa lahat ng mga AIFs na yan, yung mga GL na yan, na sa bawat tanggapan ng politiko meron silang alokasyon. Ba't yan? Gaano kalaking pera yan? Ba't di mo ilagay yan sa lahat ng ospital, heart center, kidney institute, PGH, orthopedic, Children's Medical Center, Fabelia, Maternity Hospital, sa lahat, doon na lang natin ilagay ito, di po ba? Nasa ganun, pagpunta roon ng isang, sabihin na po natin, sige, lahat mo ng mga nasa charity ward, wala ka nang bibilhin. Libre na lahat dahil pera mo naman yan Anyway, yan po ang kwento nitong si Tatay Vivencio ng Noveleta, Cavite, na kahapon nga po'y umiiyak. So our mission today is maghanap po tayo ng mapagkukunan po ng 93,000 pesos. Yan ba'y kukunin po natin sa pribadong bulsa ng mga taong nagmamalasakit? Pwede po natin gawin yan. Pwede po ako magmakaawa sa ating mga kaibigan para maka-raise kami ng 93,000 pesos. Pero masakit sa ating kalooban, mga kapatid, yung pera natin. Di ba? Yung pera mo. Pera mo Aaron, pera mo Direk Joey, pera mo Jen, Gil, Mitch. Pera natin ito. Pero kapag may nangyari sa iyong kapamilya,
sa iyong kapatid, kailangan ka munang kumunik doon sa politiko. Utang na loob natin sa kanila ang pagkuha natin sa pera natin. Think about it. True FM. Yan nga po ang realidad, mga kapatid. Masakit na realidad. Truth hurts, ika nga. Yung MAIF, yung tinatawag natin na medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Kung saan, ang sinasabi nga naman Shelo Magno, nung huli natin siyang makausap, patronage politics pa rin ang umiiral po dito sa ating bansa. Sa dami nila doon, sa Kamara at sa Kongreso, walang nakaisip na oo nga. Kaysa padaanin sa mga politiko, ilagay na lang sa mga ospital. Sa dami nyo dyan, hindi nyo naisip yun para hindi na mahirapan yung mga may sakit. Hindi nila iniisip yun. Eh, syempre, alam mo na kung bakit ang sagot. Baka naiisip nila, pero hindi naman nila gagawin. Sige po, sa mga kapatid to ho lamang po, at ako po'y na naman humihingi po ng paumanhin, baka sinira ko na naman. Hindi naman, nalulungkot pa rin. Hindi naman sinira. Pero malamang yung mga nakikinig sa atin ngayon na mga paying members ng PhilHealth, napapailing at minsang naranasan na daang libo ang bill, pero kakarampot ang sinagot ng PhilHealth, napapasabi na lang ng, hay. Opo, sige. So ito ho lamang po ay ang paggising po sa ating lahat. Dito nga po ngayon sa image rebuilding po ng PhilHealth na ito. Muli po, tumatawag kami kay Dr. Pargas kahapon pa at ginagalang po namin ang hindi niya pagtugon po sa aming tawag kasi hingi lang kami ng guidance sa kanya. Oo. Talaga bang, sir, doktor, talagang hindi ho sakop? As in, wala ho mahihita? Yun lang naman, sabihin lang diretso na wala talaga hindi sakop ng PhilHealth. Okay, sige po. So gagawa kami ng kaparaanan dito. Okay? O sige. So maliban po naman dyan, ilang pang importanteng issue pag-uusapan natin. But definitely po mga kapatid, hayaan niyo po, hindi ho naman tayo punong-puno ng ganito po mga diskusyon dahil mamaya po, ang pinakamagandang balita po ay ihatid ni Brad Jeffelis Copides sa ating pong The Daily Brad. Sa lahat po ng ating mga ginigiliw na mga middle class na nakikinig ngayon sa atin, sa mga working class, maganda umaga po sa inyong lahat. Sana po dumating ang pagkakataon, dumating po ang panahon na kayo po'y magising sa katotohanan na rin na sobra na, tama na, tapusin na po natin ito sa pamamagitan po na paghahayag sa ating pong damdamin. Mga kapatid, the power of the people is very much stronger than the people in power.